Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kasabwat na commander ng tatay ng kaibigan ng lolo ko, na itago na lang natin sa pangalang Papay Abay. Taong 1941, sa kabundukan ng Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang tagahatid ng mga armas pandigma, itong si Papay Abay sa lahat ng gerilya dito sa amin. Kasama na sa mga nahatiran niya ay sina Delimar, Kipong, Ligaya, at marami pang iba. Kasalukuyang commander ng gerilya si Ligaya na nagkukuta sa Katungan. Isa itong napakalawak na lupa na lumubog sa tubig. Marami din itong mga nipang nakatanim at medyo madilim sa lugar na yon kahit umaga. Kagaya ni Kipong, itong si Ligaya ay merong taglay-taglay na agimat. Pumapangalawa ito sa pinakadelikadong commander sa amin noong mga panahong yon. Naging kasakasama din ito ni Commander Kipong sa pakikidigma laban sa mananakop. Itong si Papay Abay ay naninilbihan sa panlalawigang general na sakop ang Bicol noong mga panahong yon. Siya ang nakatalagang humawak at maghatid ng mga armas na kakailanganin sa gera. Ligtas at naging matagumpay ang paghahatid nito ng mga sandata noong mga panahong yon. Ayon nga sa lolo ko, paulit-ulit nitong hinahatiran ng mga armas si Commander Kipong. Nakakaya nitong mahatiran ng mga gamit pandigma si Commander Kipong dahil meron din itong marka ng sawang tagapagbantay sa paanan ng baylan. Napakarami nitong napagdaanan noong panahon ng gera. Ayon sa lolo ko, nakapagkwento ang tatay niya sa mga nakita nito noong panahon ng gera. Napakarami nitong nasaksihang mga nilalang na nagsisilabasan pagkatapos ng gera, lalong-lalo na pagsapit ng dilim. Isang araw, pauwi na tong si Papay Abay. Magbabandang 6:00 na ng gabing yon nang napadaan siya sa isang malawak na lupain kung saan nagkaroon ng engkwentro noong araw ding yon. Napakabigat ng oras sa lugar na yon at talagang mararamdaman ng kahit na sino ang mga kaluluwang naliligaw doon. Halos kilabutan na itong si Papay Abay dahil sa mga nararamdaman nito. Yung kalabaw nitong dala ay nagpipigil na talaga sa takot. Malamang sa malamang, kung walang kanga na nakasabit dito ay nagsisitakbo na yon ng napakabilis. Sa bawat paghakbang ng kalabaw, ay merong humihinga sa tenga ni Papay Abay. Halos hindi siya mapakali dahil sa mga nararamdaman niya sa paligid. Ibang-iba din ang simoy ng hangin doon. Yung tipong sa bawat pagtama ng hangin sa'yo, ay makikita mo ang bawat pangyayari sa lugar na yon. Ganon na ganon ang kanyang nararamdaman. Nagpatuloy na nga itong si Papay Abay sa paglalakad para makauwi na siya. Ilang minuto lang ang lumipas at meron itong nakita di kalayuan sa lugar na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at walang sabi-sabi, agad niyang hinataw ng lubid ang kanyang kalabaw. Napakalakas ng hataw niya rito na halos magsisigaw na ang mga kalabaw. Ayon kay Papay Abay, ang nakita niya ay isang nilalang na napakataas. Napakarami ng mahabang buhok nitong kulay itim at mapagkakamalan mong isang malaking ibon. May tuka kasi yun pero kakaiba.
Dahil sa tukanon, ay lumalabas ang malaahas nitong dila. Yung 4 na paa nito ay parang mga butong nakatukod sa lupa. Parang singlaki lang ng kawayan ang mga paa nito ayon kay Papay Abay. Namumula din ang mga mata ng nilalang na yon habang sumisipsip sa lupa. Alam niyang sumisipsip yon dahil lumalabas-labas ang dila nito habang nakatusok ang tuka sa lupa. 4 ang nilalang na nakita niyang ganon nung mga oras ding yon. Halos mamutla si Papay Abay dahil sa kanyang nasaksihan. Tatag at lakas ng loob ang kanyang puhunan dahil nag-iisa lang ang nilalang na yon sa napakarami niyang nilalang na nasaksihan. Kailangan mo lang talagang tatagan ang iyong loob at maging handa sa anumang mangyayari. Ginagawa ito ni Papay Abay upang kahit papaano ay makatulong siya sa pagtatanggol sa kanyang mahal na bayan. Meron ding pagkakataon na nadagit na din siya ng aswang. Maliban pa dyan, ay hinarangan na din siya ng mga ito. Buti na lang, nung mga panahong yon ay dala-dala niya ang butong binigay sa kanya ni Commander Kipong, kaya siya nakakaligtas sa mga yon. Ayon kay Commander Kipong, na kapag meron sa kanyang pumatay na hawak niya ang buto, ay tsak hahanapin yon ng ahas upang makapaghigante dito. Naniniwala kasi itong si Commander Kipong na anak ang turing ng ahas sa sinumang nangangalaga sa butong ibinigay niya dito. Sa bawat paglipas ng buwan, ay marami itong nasaksihan na digmaan. Nakita niya rin ang bakbakan nila Commander Kipong nang sinubukan itong tambangan ang brigada ng mga Hapon na merong mataas na opisyal. Ayon kay Papay Abay, noong araw bago maganap ang pananambang nila Commander Kipong, ay naghatid siya dito ng armas sa baylan. "Magandang umaga ho, Commander Kipong," wika ni Papay Abay. "Oh, Abay, handa na ba ang mga armas?" tanong ni Commander Kipong. "Oho, Commander. Andito na lahat ng hinahanap ninyo." "Oh, mga bata, kunin nyo na ang mga armas na dala ni Abay. Tamang-tama ang dating nito dahil ngayon din mismo ay bababa tayo upang tambangan ang sinasabing brigadang papadaan sa Katungan. Alam nyo na ang kailangan nyong gawin. Kailangan nating tulungan si Commander Ligaya." Wika ni Commander Kipong. Matapos makapagbigay ng hudyat ng lider ng baylan, ay nagsibabaan na ang mga ito upang maghanda na sa gagawin nilang taktika. Maging itong si Papay Abay ay napasama na rin dahil tiwalang-tiwala naman siya sa kakayahan ni Commander Kipong. Noong mga panahong yon, Katungan pa ang tawag sa lugar namin. Kung merong matandang taga dito sa amin lumaki, ay siguradong sigurado ako na alam niya yan. Nagsitago itong grupo ni Commander Kipong kasama si Papay Abay sa isang gubat na alam nilang daanan ng brigada ng Hapon. Sila ang magsisilbing unang depensa sa grupo ni Ligaya. Nakakapagpadala na rin ng sulat si Commander Kipong sa commander ng Katungan upang maipahayag ang kanyang pagtulong sa mga ito. Yung tinaguan nila Commander Ligaya ay sa mga kanipaang medyo malalim ang lubog sa tubig. Nakadapa ang mga ito at handang umatake sa oras na dumaan yung brigada ng Hapon. Kung di nyo na itatanong, itong si Commander Ligaya ay meron ding taglay-taglay na mutya. Kagaya ng ama ni Commander Kipong, meron itong mutya ng salsagan at mutya ng lupa. Natatangi ang mutya ng lupang hawak nito dahil kakaiba ang itsura nun.
Ang gabay niya sa pagkuha ng mutyang yon ay isang uri ng murong na nasa ilalim ng lupa ang bahay. Nagsisilabasan kasi ang mga mutya noong mga panahong yon dahil na rin sa tumutulong na ang mga nilalang na nasa ibang dimensyon sa mga mismong taga roon na nagiging gerilya. Kagaya na lang ng hiyas ng ipo-ipo. Masyado ring mapanganib ang mutya ng lupa kung susumahin. Isang abilidad ng mutya ng lupa ay kayang maghukay ng tagapangalaga nito ng kahit gaano kalalim sa kahit na anong parte ng lupa. Mapanganib yon para sa mga Hapon kasi kung iisipin, maghuhukay ng balon ang tagapangalaga nito tapos lalagyan yon ng balatik sa ilalim. Tsak patay ang sinumang mahuhulog dito. Maliban pa dyan, ay ang kakayahan nitong ikubli sa lupa ang tagapangalaga niya. At ang higit sa lahat, kung kumpleto ang pakaing dasal mo dito, ay mabibigyan ka rin ito ng di masukat na lakas. Makakaya mong itapon ang nagsisilakihang bato papunta sa mga kalaban mo. Ang itsura ng mutyang yon ay animoy putik na tumigas na kulay itim, tapos napakadulas na nangingintab. Baon din yon ni Ligaya. Balik tayo sa kwento. Kasalukuyang nagbabantay itong grupo ni Commander Kipong sa gubat ng Katungan. Ilang oras lang ang lumipas, nasipat nila ang brigada ng mga dayuhan sa daan. Kumakanta pa ang mga yon habang hawak-hawak ang mga malalakas nilang sandata. Ang pinakauna sa hanay ay ang tagadala ng bandila ng mga ito. Tapos unang grupo ay puro mahahabang baril ang dala. Yung nasa gitna ay mga sandatang pampasabog ang daladala. At yung panghuli ay ang mga opisyal nito. Halata mong opisyal ang mga yon dahil nakasakay ito ng sasakyan tapos kakaiba ang mga suot nito. Alerto kayo ha. Malapit na. Hoy Ambo! Kuha ka ng grupo at humiwalay ka dito sa amin. Wika ni Commander Kipong. Oho, Commander. Sagot naman ni Ambo. Matapos yan ay nahati sa dalawang grupo ang hanay ni Commander Kipong. Di kasi nila inaasahan na merong mga pampasabog ang brigadang yon. Masyadong delikado kung sa iisang lugar lang silang lahat. Nung papalapit na ang mga yon, agad namang lumitaw si Commander Kipong sa gitna ng daan at walang tigil niyang pinagraratrat ang mga kalaban. Patay kaagad ang nasa unang hanay. Halos hindi nakagante ang mga kalaban dahil sa nasurpresa ang mga ito. Ang nakakapagtaka lang, katabi ni Papay Abay si Commander Kipong nung mga oras na yon. Tapos biglang nawala. Matapos yan ay nagsipulasan ang mga Hapon at gumanti na rin yon ng putok. Itinuon lahat ng pagpapaputok ng kalaban dito kay Commander Kipong. Pero ang nangyari, hindi ito tinatabla ng bala. Sumabay na rin ang kanyang mga kasama na nasa gubat at nasa hanay ni Ambo. Ilang minutong pakikipagbakbakan ay biglang humangin at nawala na naman itong si Commander Kipong. Di nasundan ng tingin itong si Papay Abay ang ginawa ng commander ng baylan. Halos nagtataka na rin ang kalaban dahil sa ginawa nito. Matapos yan ay nakita ni Papay Abay si Commander Kipong na naroon na sa lugar di kalayuan kila Ambo. Sinalo niya lahat ng bala upang walang tamaan sa kanyang mga kasamahan. Di yun kakayanin ni Commander Kipong ng mag-isa. Buti na lang at nakita niya ang grupo ni Commander Ligaya na papalapit na rin sa kanila. Tumatakbo si Commander Ligaya papunta kay Commander Kipong
upang samahan ito sa pagsasangga ng mga bala. Habang nagpapaputok itong si Commander Ligaya ay nag-uusal yun. Hanggang sa may isang hapon na tinutok ang barel sa kanyang mga kasamahan. Nakapatay yon ng 4 at isa doon ay ang opisyal ng brigada. Wala nang magawa ang kalaban kung hindi kitilan din ang traidor sa kanilang hanay. Napakalakas talaga ng mutya ng lupa mo, Ligaya. Wika ni Commander Kipong. Kipong, mas malakas yang hiyas ng ipo-ipo mo. Sagot naman ni Commander Ligaya. Hanggang sa 2 oras ang lumipas, natigil na nga ang bakbakan. Merong nakatakbo sa hanay ng Hapon at ang karamihan doon ay patay. Walang nalagas na kasama sa 2 hanay ng gerilya. Matapos ang pananambang na yon, ay kinuha at hinati ng 2 commander ang nakuha nilang armas. Mas maigi nang maghati para walang lamangan. Matapos yan ay nagsibalikan na ang mga ito sa kani-kanilang mga kuta. Commander Kipong, bababa na ho ako. Maghahatid pa ako bukas ng mga armas ni Commander Ligaya. O sige, mag-iingat ka, Abay. Ambo, pasamahan mo nga itong kaibigan natin. Wika ni Commander Kipong. Sige, Commander. Ihahatid na namin siya pababa. Sagot ni Ambo. Kinaumagahan, maghahatid na itong si Abay sa grupo ni Commander Ligaya. Mahirap maghatid sa lugar na yon dahil sa katungan nga ito. May mga malalalim na parte ng tubig dito na hindi kakayanin ng kalabaw. Buti na lang at napagsabihan niya itong si Commander Ligaya upang masundo siya nung mga oras na yon. Nadatna ni Papay Abay ang mga kasamahan ni Commander Ligaya na naroon sa daanan papaloob sa katungan. Tinulungan siya ng mga ito na magbuhat ng kanyang mga daladalang armas. Dagdag impormasyon lang, ang murong ay isang uri ng nilalang na parang kahoy ang katawan. Meron itong 4 na paa, maikli lang sa likuran at mataas naman sa unahan. Nakadepende ang itsura ng murong sa katangian nito. Merong mga murong na sumisipsip ng kaluluwa ng tao at meron ding mga murong na tanging esensya ng lupa ang nagiging pagkain nito. Ang kaibigang murong ni Commander Ligaya ay ang murong na nakatira sa lupa. Kung di nyo na itatanong, kaya umanib itong si Commander Ligaya sa gerilya dahil sa napakasalimuot na nangyari dito noong kakaumpisa pa lamang ng gera. Niyurakan ang pagkababae niya ng mga mananakop at hindi pa nakontento ang mga ito at tinapyas pa ang isang dede ng commander ng katungan. Kaya nakilala itong si Ligaya noon bilang nag-iisang commander na babae na isa lang ang dede. Matapos yurakan ang pagkababae nitong si Commander Ligaya, ay binuhay pa rin siya ng mga ito. Naghihingalo na itong gumagapang sa daan nang nakita ng mga taong nakatira sa karatig baryo. Buti na lang at tinulungan pa siya nitong mabuhay. Magmula ng araw na yon, ay nasakop na ng kapuutan ang puso ni Commander Ligaya. Di na rin ito nagawang umibig pa at ibinuhos na lamang ang kanyang oras sa pagtutuklas ng mga lihim na aral ng kanyang yumaong ama. Oo, tama kayo nang narinig. Meron ding alam ang ama nitong si Commander Ligaya. Karamihan sa alam nun ay nasa panig ng kaliwa. At ang tumulong sa kanyang murong ay nasa kaliwang panig rin yun.
inalaya niya lang ito ng 3 buhay na hayop at ginawa na nito ang nais niya upang kunin ang mutya ng lupa. Pero kung susumahin, hindi naman gaano kasamaan itong si Commander Ligaya. Meron pa ring kabutihan itong natitira sa kanyang puso, pero para lamang yon sa mga kasama niya at mga kakilala niya. Kahit napakaraming alam nito sa pangungulam at barang, ay ni minsan ay hindi niya yon sinubukan. Ang matindi sa lahat, kahit purong kaliwa itong si Commander Ligaya, ay nakaya niyang makuha ang mutya ng salsagan. Yan ang nagpapatunay na hindi lahat ng may aral sa kaliwa ay masama. Nakadepende yon sa kagustuhan ng may alam dito. Wala namang kaso yan kay Commander Kipong dahil sa mabait naman itong si Commander Ligaya. Commander Ligaya, heto na po ang mga armas ninyo. Wika ni Papay Abay. Mabuti naman kung ganon. Salamat, Abay, ah. Sagot naman ni Commander Ligaya. Matapos yan ay kumain na sila kasama ang buong grupo ni Commander Ligaya. Napakaraming kasama nito na aabot ang bilang sa 100 mahigit. Lahat ng kaanib nito ay sabak na sa gera, ayon kay Commander Ligaya. Makikita mo naman yon sa mga itsura pa lang ng tao. Sa mata pa lang, makikita mo na kung gaano yon kaeksperyensado pagdating sa pakikidigma. Matapos nilang kumain ay nagtanong itong si Papay Abay. Commander Ligaya, napakadali namang pasukin ang kuta ninyo. Di ba kayo nababahala? Nababahala? Kahit walang magbantay dyan, hindi sila makakapasok rito. Napakaraming muroong ang nakabantay sa bawat nipa dito sa katungan. Hihilahin lang sila ng mga yon pailalim ng lupa kung susubukan nilang hanapin kami rito. Kung iisipin, mas malakas ang mga muroong ko dito kesa sa ahas ni Kipong. Sagot ni Commander Ligaya. Ayon dito, ang mga muroong na naroon sa kanyang kuta ay hindi basta-basta. Mababagsik ang mga yon at talagang mamamatay tao ang mga nilalang na yon. Kinakatakutan ito dito sa amin noong mga panahong yon. Dahil sa oras na mahawakan ka nito, ay tiyak na ang kamatayan mo. Halos lahat ng dayuhang napatay ng mga nilalang na yon ay hindi na nakikita, maging ang mga bangkay nito. Makikita lang nila ang bangkay na yon kapag nakita nila ang nilalang ng harapan. Ang mga bangkay kasi ng biktima ng murong ay nagiging kaisa ng mga ito. Ang ginagawa kasi ng mga nilalang na yon ay idinidikit nila ang mga bangkay sa mismong katawan nila. Nagsisilbi itong tropeya para sa angkan ng mga nilalang na yon. Kapag maraming bangkay ang nakapalibot dito, ay mas matanda na ito at mas malakas. Di na nakaimik si Papay Abay dahil sa mangha at takot niya sa mga murong. Matapos makapagkwento ni Commander Ligaya, ay umuwi na nga itong si Papay Abay. Hapon na kasi nung mga oras na yon at marami pa siyang gagawin sa kanila. Noong mga panahong yon ay bata pa ang lolo ko at wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Dumating ang isang araw na nadakip itong si Papay Abay kasama ang isa pa niyang kasama. Inilagay siya sa isang bao-bao na kulungan. Ang bao-bao ay isang kulungan na pamparusa. Ilalagay ka sa bao-bao sa tuwing ikaw ay magkakasala sa mga dayuhan. Isa itong uri ng kulungan na sinimento sa ilalim ng lupa.
Parang bahay yun ng pagong na kasya lang ang isang tao sa loob. Napakabaho rin sa lugar na yon dahil pasalit-salit ang mga ipinapasok doon. Kapag inabot ka ng tawag ng kalikasan, ay wala kang ibang pagpipilian. Nakarating naman ang balitang yon sa grupo ni Commander Kipong. Wala itong sinayang na oras at ora mismo tinulungan nila kaagad sila Papay Abay. Kahit papaano ay mahalaga kay Commander Kipong ang mga taong nakapaligid at tumutulong sa kanya. Hindi niya hahayaang malagasan siya ng mga malapit sa kanya na wala siyang ginagawa. Makikipagpatayan muna ito bago nila magawa ang kanilang nais sa isang taong malapit dito. Lumipas lang ang 2 oras ay meron na namang naganap na engkwentro kung saan nakakulong sila Papay Abay. Halos tumagal ng 2 oras ang putukan bago nasukol nila Commander Kipong ang hanay ng mga kalaban. Ligtas naman nilang nakuha sila Papay Abay at dinala doon sa baylan. "Ligtas na kayo! Nandito na kami!" Wika ng kasama ni Commander Kipong habang inaalalayang makaalis sa bao-bao itong 2. Dali-dali naman silang tumakbo papalayo sa bakbakan ng magkabilang panig. Habang tumatakbo papalayo itong sila Papay Abay, kitang-kita niya ang ginagawa ni Commander Kipong. Sundang lang ang gamit nito at wala yung barel. Kahit binabarel siya ng harapan ng mga sundalo, ay wala yung epekto sa kanya. Walang habas na pinupugutan niya ang mga demonyong yon. Gulat na gulat itong si Papay Abay dahil sa ginagawa ni Commander Kipong. Doon niya lang kasi nasaksihan si Commander Kipong na pumugot ng ulo ng kalaban nang wala ng buhay. Kaya pala ganon ang inasal ni Commander Kipong dahil sa nalaman nito na patay na ang kanyang mga magulang. Halos lahat ng kalaban doon, kay Commander Kipong na nakatuon ang atensyon. Hindi pa yon nakontento at pinapatay niya pa ang ibang mga Hapon, gamit-gamit ang sakal lamang. Sasakali niya yon tapos iahagis sa malayo. Yung iba tumatama sa puno na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Napakalakas talaga ng mutya ng kidlat kung susumahin. Hanggang sa nalipol ni Commander Kipong ang lahat ng kalaban na naroon. Hingal na hingal ito dahil siya lang ang umubos sa lahat ng kalaban nila. Sumapit na ang hapon at napakaraming mga kalaban sa paanan ng bundok ng baylan. Agad namang bumaba ang grupo ni Commander Kipong upang salubungin ang mga yon. "Lumapit kayo dito!" Sigaw ni Commander Kipong habang hawak-hawak ang kanyang napakatalas na sundang. Ang sundang ay bolo sa Tagalog. Pagkasigaw na pagkasigaw ni Commander Kipong ay kitang-kita nila ang napakalaking ahas na gumagapang sa paanan ng bundok. Animoy naghahanda yon kung sakaling hindi matitinag ang mga ito. Yung tawa ni Commander Kipong, animoy hindi sa tuwa, kung hindi sa puot na nararamdaman para sa mga ito. Hindi naman kumibo ang mga yon at umalis ang mga ito na walang ginagawang aksyon. Parang tiningnan lang nila ang mga ito at nagmamasid. Isang araw, merong ginawa si Commander Ligaya na isang pagkakamali. Ang nangyari, natuntunan nito ang humiwa sa kanyang dede. Isa yung mataas na opisyal ng Hapon. Ginawa niya ang lahat upang makakuha ng kahit na anong gamit na pagmamay-ari nito. Nagtagumpay naman siya sa pagkuha nun at doon niya inumpisahan ang kauna-unahang pambabarang na kanyang ginawa. Kulam at barang ang ginawa dito ni Commander Ligaya
na nasa ibang antas ang kapangyarihan. 2 manikang itim at pula para sa parusa at kamatayan. Tapos hinaluan niya yon ng pambabarang. Napakatalas ng karayom na ginamit nito. At talaga namang makikita mo ang pagbuhos ng galit at sama ng loob ni Ligaya dito. Pinarusahan niya yon ng ilang araw at talaga namang napaka-epektibo. Ang nangyari sa pinarusahan niya ay nirata yon sa ospital. Sa bawat pagpatak ng 12:00 ng umaga ay nagsisisigaw yon sa sakit. Matapos yan ay binarang niya ito ng binarang. Hindi lang basta barang yon, dahil meron siyang isinamang buto ng ahas sa pagritual niya rito. Isang mataas na uri ng pambabarang ang ginawa niya. Dahil ang itinanim niya rito sa loob ng katawan ay yung mismong ahas. Kakainin ang lahat ng lamang loob ng biktima hanggang sa mamatay yun. Habang kumakain ang ahas na yun, ay makakaranas siya ng malaimpyernong sakit at pagdurusa. Nangyari nga ang nangyari at namatay ang taong yun na merong lumabas na napakaitim na ahas sa mismong bunganga nito. Kahit alam ni Commander Ligaya ang kapalit, ay wala siyang pakialam. Alam niya kasing pag ginawa niya ang napakalalim na ritual na yon, ay iiwan siya ng kanyang mutyang taglay-taglay. Ramdam na ramdam ni Commander Ligaya ang pagkawala ng mga mutya niya. Kahit ganon, ay hindi pa rin ito nagpatinag sa mga kalaban. Handa na siyang humarap sa mga demonyong nasa impyerno. Alam niya kasi na sa oras na mawala ang mga mutya niya, ay sigurado na ang kanyang kamatayan sa laban. Naagnas ang mutya ng salsagan at nawala ang mutya ng lupa na nakabaon sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng engkwentro sa katungan. Ang tanging nakaligtas roon ay ang isa sa naghatid kay Papay Abay noong naghatid ito ng armas. Lahat ng kasamahan nito ay nalipol ng mga mananakop. Ayon sa nakaligtas na nagkwento kay Papay Abay, nakapasok ang mga kalaban sa katungan nang walang kahirap-hirap. Animoy ang mga murong doon ay naglaho na rin. Walang makapagsasabi kung paano nakapasok ang mga yon. Basta naganap ang engkwentro nung kasagsagan ng pananghalian nila. Unang tinamaan ng bala sa noo ay si Commander Ligaya. Pagkapatay nito ay nasuhol lahat ng kanyang kasama. Maliban lang sa isa na tumakbo dahil sa gustong mailigtas ang kanyang buhay. Hanggang sa lumipas ang ilang taon at naganap na ang liberasyon. Tanda ng pagiging malaya ng bansang Pilipinas. Ito ang nakakakilabot na kwento ni Commander Ligaya.